Nang marinig ni Shen Xiang na kailangan nitong basagin ang Thousand Infernal Burial Mountain, ay agad na nitong ginamit ang kanya nitong True Chi Fire, at inipon ito sa kanya nitong kanan na kamao para gamitin ang skill nitong Explosive Punch. At buong lakas nitong sinuntok ang Thousand Infernal Burial Mountain na nasa harap nito. Nang makita nito ang Thousand Infernal Burial Mountain na hindi man lang ito napayanig ay ninas ito, dahil ginamit na nito ang kanya nitong buong lakas sa pagsuntok dito. Nang biglang umitim na lang ang buong katawan nito. Maya-maya pa ay paspas na itong tumakbo pababa ng Thousand Infernal Burial Mountain, dahil ang buong katawan nito ay binabalot na ng apoy, at patarante nitong sinisigaw na, nasusunog na ang buong katawan nito, at napapasigaw na ito sa sobrang init. Dagdag pa nito na hinawakan niya lang naman ito, at naramdaman agad nito na parang iniihaw na ang mga buto nito. Nang makita ito ni Su Meiyao ay tumulo na lang ang tubig nito sa kanya nitong ulo dahil sa kabal-iwang ginagawa ni Shen Xiang sa kanya nitong harapan. At pinas nitong sinigawan si Shen Xiang, kung hanggang kailan nito balak na suntukin nitong Thousand Infernal Burial Mountain na nasa harap nito. Kahit abala si Shen Xiang sa pagbuhos ng tubig sa kanya nitong umuusok na ulo, agad naman nitong nilingan si Su Meiyao at tinanong niya ito, kung mayroon ba talagang paraan upang masira ang Thousand Infernal Burial Mountain na ito, dahil 1 oras na nitong sinusuntok ang nagninangas na bundok na ito. Nang marinig ito ni Su Meiyao ay sinabihan ito si Shen Xiang na isa itong hangal, dahil ang buong bundok na ito ay napapaligiran ni Bifang ng kanya nitong apoy. Dagdag pa ni Su Meiyao kay Shen Xiang habang tinitingnan nito ang Thousand Infernal Burial Mountain sa harap nito, maliban na lang kung ang mga apoy na nakapalibot dito ay maalis, at ang mga pag-atake nito ay magiging epektibo. Sinabi pa nito kay Shen Xiang habang turo-turo nito ang nagninangas na bundok sa harap nito, na ang Thousand Infernal Burial Mountain sa harap nito ay ang pinagmumulan ni Bifang ng kanya nitong apoy. Ang kailangan lang gawin nito ay maligo sa loob nito at gamitin ang kanya nitong katawan upang i-absorb ang apoy ni Bifang papunta sa kanya nitong katawan hanggat maaari. Bakit hindi mo agad sinabi Su Meiyao, pinahirapan mo pa Shen Xiang namin? Edi mas simple, kailangan lang palang maligo eh. Tiningnan naman ni Shen Xiang ang nagninangas na bundok sa kanya nitong harapan matapos nitong marinig ang sinabi ni Su Meiyao sa kanya, at napasabi na lang ito, na kailangan pala nitong gamitin ang kanya nitong katawan upang i-absorb ang apoy ni Bifang para masira niya itong The Thousand Infernal Burial Mountain sa kanya nitong harapan at makapasa rin sa pagsubok ito. Sinabi naman ni Su Meiyao kay Shen Xiang, kung naramdaman ba ni Shen Xiang ang mga suntok nito ngayon lamang, na kahit sa pamamagitan lamang ng pagdampi ng apoy ni Bifang sa kanya nitong katawan, ay nagsisimula agad itong masunog. Nang marinig ito ni Shen Xiang, seryoso naman itong tiningnan ang kanya nitong kanan na kamay. Habang papaalis na si Su Meiyao, dagdag pa nito kay Shen Xiang, kaya sinabi nito na ang pangalawang pagsubok ay masyadong maaga para sa kanya, kaya sumuko na lang ito. Wala namang imak si Shen Xiang nang marinig nito ang sinabi ni Su Meiyao sa kanya at nakatayo lamang ito. Nang bigla nitong sinuntok ng malakas ang lupa para maging dahilan upang mabaling ang tingin ni Su Meiyao sa kanya. At sinuntok pa niya itong muli ng malakas dahil sa sobrang galit nito, para maging dahilan upang lumabas ang mga apoy sa lupa. At malakas at seryoso nitong sinigaw, na ito ay pangalawang antas lamang ng pagsubok, kaya paano ito atras dito? At tumalon na nga ito papunta sa tuktok ng Thousand Infernal Burial Mountain sa harapan nito. Hindi naman makapaniwala si Su Meiyao, na tumalon talaga si Shen Xiang sa tuktok ng Thousand Infernal Burial Mountain para i-absorb ang apoy ni Bifang at para na rin makapasa sa bagsubok na ito. Habang papunta na si Shen Xiang sa tuktok ng Thousand Infernal Burial Mountain, ay malakas nitong sinabi kay Bai Yuyu, na meron itong inakatawan, kaya tiyak na mayroon itong ilang mga paraan upang matulungan siya nito. Nang marinig ni Bai Yuyu ang pakiusap ni Shen Xiang ay agad itong lumabas sa harap nito, at sinabi ni Bai Yuyu kay Shen Xiang,
na kung ito ay nasa kanya pa nitong dating kalakasan, ang mist o ambon na mabubuo gamit lamang ang pagwasiwas ng kanya nitong kamay, ay makakatulong kay Shen Xiang upang kontrahin ang apoy ni Bifang sa nagninangas na bundok na ito. Bakas naman ang saya ni Shen Xiang nang marinig nito na handa si Bai Yuyu na tulungan ito. Dagdag pa ni Bai Yuyu kay Shen Xiang habang binibigyan niya ito ng lakas para kontrahin ang apoy ni Bifang, ngunit ngayon ang epekto nito ay mas mababa sa 1,000 kaysa sa dati nitong lakas, at ang protection nito na maibibigay kay Shen Xiang ay lubhang limitado lamang. Tinanong pa ito ni Bai Yuyu kung sigurado ba si Shen Xiang na gusto pa rin ba nitong pumasok at i-absorb ang apoy ni Bifang sa Thousand Infernal Burial Mountain na ito. Seryoso naman itong sinagot ni Shen Xiang na sigurado na ito, na kahit wala ang tulong ni Bai Yuyu sa kanya, ay papasok pa rin ito sa Thousand Infernal Burial Mountain na ito. Nang matapos si Bai Yuyu sa pagbibigay ng lakas para kontrahin ang apoy ni Bifang, ay agad namang tumalon si Shen Xiang, papunta sa loob ng Thousand Infernal Burial Mountain. Habang pababa na ito ay malakas nitong sinigaw, na nangako ito kay Xian Xian na mananalo ito sa laban nila ni Yao Tianhua, kaya paano nito magagawang ibigay na lang ito sa isang tulad ni Yao Tianhua. At bumagsak na nga ito sa naglalavang tubig. Maya-maya pa ay napapasigaw na ito sa sobrang init na nararamdaman nito. Nang marinig ni Su Meiyao ang sigaw ni Shen Xiang, ay nag-aalala ito sa mangyayari sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin na nakatayo at naghihintay pa rin sina Su Meiyao at Bai Yuyu, kung magtatagumpay ba si Shen Xiang sa pag-absorb ng apoy ni Bifang papunta sa kanya nitong katawan. Maya-maya pa ay nabigla na lang ito, dahil sa nakikita nito sa kanila nitong harapan. At makikita nga natin dito si Shen Xiang, na parang isa na itong uling at sunog na ang katawan nito, dahil sa pag-absorb nito sa apoy ni Bifang. Habang nahihirapan sa paglalakad at hirap sa pagsasalita, sinabi pa rin nito na sa wakas oras na para sa huli nitong hakbang. Kulang na lang sumali ito sa Ati-Atihan Festival. Nang makita ni Su Meiyao na nagawang mai-absorb ni Shen Xiang ang apoy ni Bifang papunta sa kanya nitong katawan, sinabi nito kay Shen Xiang na ang pagpupersige nito ay lumampas na naman sa kanya nitong imahinasyon. At kahanga-hanga na nagawa nitong magbabad sa Thousand Infernal Burial Mountain sa loob ng 7 araw at naabsorb nito ang lahat ng apoy ni Bifang dito. Nang marinig ni Shen Xiang ang papuri ni Su Meiyao sa kanya, ay dahan-dahan nitong ibinuka ang bibig nito habang lumalabas pa ang singaw sa sobrang init ng katawan nito, at sinabi nito kay Su Meiyao na siyempre, na hindi ito madaling sumuko kahit itaya pa ang buhay nito. Habang tinitingnan ni Su Meiyao ang sitwasyon ni Shen Xiang, ay napapasabi na lang ito sa kanya nitong isipan, na ang meridians at katawan ni Shen Xiang ay lubha na itong nasira. At isang pagpapala na lang kaya hindi ito bumagsak at namatay. Tinanong pa ni Su Meiyao ang sarili nito, kung si Shen Xiang ba ay makakasali pa rin ba ito sa sunod nitong kompetisyon dahil sa lubhang nasira ang meridians at katawan nito. Bigla namang sinabi ni Shen Xiang kay Su Meiyao habang turo-turo pa nito ang Thousand Infernal Burial Mountain, kung ngayon ba ay tapos na ito. Masaya at nakangiti naman itong sinagot ni Su Meiyao na oo. Nang marinig ni Shen Xiang ang sinabi ni Su Meiyao, ay dahan-dahan itong iniangat ang kanya nitong kanan na kamay, habang nanginginig pa ito. At pinukpok ito sa isang bato na nasa kanya nitong tabi habang sinasabi pa nito na ako'y ay. At lumabas na nga sa bato ang malakas na apoy. Maya-maya pa ay nagkaroon na ito ng bitak habang lumalabas pa dito ang napakaraming apoy. At ilang saglit pa ay unti-unti nang bumuo ang Thousand Infernal Burial Mountain habang si Shen Xiang ay nakatayo lamang sa loob at pinagmasdan lamang niya ito, at sinabi na ako ay pumasa. Pagkaraan ng 10 araw, ay dumating na nga ang petsa ng laban ni Shen Xiang at ni Yao Tianhua. Meron namang nagtanong na isang tao, kung nasaan na si Shen Xiang, tinanong pa nito kung nasaan na ito ngayon. Sinabi naman ng isa sa Great Patriarch na si Shen Chanho,
nabigyan sila nito ng balita kung nasaan na si Shen Xiang ngayon. May isa pang nagtanong na baka si Shen Xiang ay busy sa pagsasayaw sa Ati-Atihan Festival, haha joke lang. Pataranta at nakangiti namang sinabi ni Shen Chanho, na ilang araw ang nakaraan, sinabi ni Shen Xiang sa kanya na gusto nitong mag-cultivate ng higit pa, ngunit hindi nito alam kung saan ito nagpunta. At baka pabalik na rin ito ngayon. Napanganga naman ang mga miyembro ng Shen family matapos nitong marinig ang sinabi ni Shen Chanho. Nang marinig naman ito ni Yao Tianhua, ay agad nitong nilingon si Shen Chanho, at tinanong nito na wala pala si Shen Xiang ng lakas ng loob para labanan ito. Sinabi pa nito, na ang Shen family ay talagang nakatutuwa. Dagdag pa ni Yao Tianhua sa mga miyembro ng Shen family habang hawak-hawak pa nito ang kanya nitong makapal na mukha. Kung nalaman niya ito ng maaga, ay hindi sana ito pumayag sa taya noong araw na iyon. At nailigtas pa sana nito ang kanila nitong South Marshall Kingdom mula sa isang malaking biro na ito. Nang marinig ng ama ni Shen Xiang pati na rin ng mga miyembro ng Shen family ang sinabi ni Yao Tianhua, ay parang gusto nila itong katayin ng buhay. Sinabi pa ng isa, sa tingin nito ay wala talagang lakas ng loob si Shen Xiang para dumating dito. Sinabi naman ng isa, na ang young master ng Yao family ay nag-aaral na ng alchemy mula noong ito ay bata pa, ngunit si Shen Xiang ay nagsisimula pa lamang para ito ay maging mas mahusay. At kung titingnan nila ito ng mabuti ay hindi talaga si Shen Xiang at Yao Tianhua magkatulad. Habang sinasabi ito ng dalawa ay dumating naman si Shen Xiang, nang marinig ni Shen Xiang ang mga sinabi ng mga tao, ay agad nitong sinabi, na ang talento ni Yao Tianhua ay napakapuro. Tinanong pa ni Shen Xiang ang mga dumalo sa kanila nitong laban ni Yao Tianhua, kung sa palagay ba ng mga ito na ang lahat ng mga alchemist sa mundong ito ay kapareho ng pamantayan sa kanya. Nang makita ng mga tao si Shen Xiang ay malakas nitong sinigaw ang pangalan ni Shen Xiang dahil dumating na ito. Pang-asar namang tinanong ni Yao Tianhua si Shen Xiang na talagang dumating pa ito. Nang marinig ni Shen Xiang ang sinabi ni Yao Tianhua, ay agad naman itong bumaba at pumunta sa kinatatayuan ni Yao Tianhua. Nang makalapit agad naman nitong sinagot ang tanong ni Yao Tianhua sa kanya, na siyempre. Dahil dumating ito dito, kaya kailangan ito na hayaan itong matalo. Nang mapansin ni Shen Chanho na nandito na ang anak nitong si Shen Xiang, kaya sa palagay nito ang pagpapalakas nito ay matagumpay. Nang marinig ni Shen Xiang ang sinabi ng kanya nitong ama, ay nahihiya nitong sinabi sa kanya nitong isipan, na ngayon ay kailangan nitong pasalamat sina Sumiyaw at Bai Yuyu. Dahil kung hindi sa kanila nitong dalawa, ay talagang hindi ito makakaabot sa laban nito. 3 araw ang nakakalipas. Nang matapos na matagumpayan ni Shen Xiang na makapasa sa pagsubok. Sa Immortal Devil Cliff makikita natin si Shen Xiang at sina Sumiyaw at Bai Yuyu, na patuloy lang sa paglalakad. Habang sinasabi ni Sumiyaw kay Shen Xiang, na hindi nito alam na ang bigat pala ni Shen Xiang. Habang buhat-buhat ni Sumiyaw si Shen Xiang, dahil sa sunog ang buong katawan ni Shen Xiang, at hirap sa pagsasalita, kaya ang nasabi na lang ni Shen Xiang ay ang pangalan ni Sumiyaw. Nang marinig ni Sumiyaw na nakakapagsalita pa rin si Shen Xiang, ay hindi ito makapaniwala. Dahil ang meridians at katawan ni Shen Xiang ay lubhang nasira ay nagagawa pa rin ni Shen Xiang na makapagsalita. At napatanong na lang si Sumiyaw sa sarili nito, na si Shen Xiang ay meron itong napakahusay na lakas, dahil nagagawa pa rin ni Shen Xiang na magising kahit ang meridians at katawan nito ay lubhanang napinsala. Sinabi naman ni Shen Xiang kay Sumiyaw na dito ay nang bigla na lang napapasigaw si Sumiyaw sa sakit, dahil naririnig na nito ang kaluskos sa kanya nitong leeg. Nang mapansin ito ni Bai Yuyu, ay agad nitong nilapitan sina Shen Xiang at Sumiyaw, at sinabi nito kay Shen Xiang, na huwag itong gumalaw, dahil ang katawan ni Shen Xiang at pati na rin ang meridians nito ay hindi nakayanan ang 7 araw at 7 gabi ng pagtitimpi sa apoy ni Bifang.
Dahil ngayon ang katawan ni Shen Xiang ay hindi muna nito magagamit, at pati ang meridians ni Shen Xiang ay hindi na ito matatag. Nang marinig ni Shen Xiang ang mga sinabi ni Bai Yuyu sa kanya, agad naman itong sinabi kay Bai Yuyu, na kailangan itong bumalik dahil sa meron pa itong laban. Nang marinig ito ni Bai Yuyu, sinabi nito kay Shen Xiang, na ngayon ay hindi man lang si Shen Xiang makatayo sa kanya nitong sariling mga paa. At kung gagamit pa ito ng kanya nitong True Chi, ay ang kanya nitong mga meridians ay sisabog at ito ay mamamatay. Habang sinasabi ito ng dalawa, si Su Meiyao naman ay bumubula na ang bibig nito dahil sa kanina pang pananakal ni Shen Xiang sa kanya. Dagdag pa ni Bai Yuyu kay Shen Xiang habang kinikindatan pa niya ito, na ang apoy ni Bifang ay naglalaman na parang bagong pang-anak na Chi. Kung kailangan ni Shen Xiang na pakalmayan ito, ay dapat nitong gamitin ang kabaligtaran na puwersa upang patuloy na maipasok ito sa kanya nitong katawan. Sinabi pa nito, na sa kabutihang palad para kay Shen Xiang, ay mayroon talagang isang lugar dito sa mortal martial world na nakakatugon sa mga kinakailangan. Tinanong pa ni Su Meiyao si Shen Xiang kung kaya bang mahulaan ito ni Shen Xiang kung nasaan ito. Hindi naman sigurado si Shen Xiang kaya tinanong na lang nito si Su Meiyao kung ang kabaligtaran ba ng reincarnation ay kamatayan. Tinanong pa ito ni Shen Xiang kung ito ba ay ang Immortal Demon Pond. Sinagot naman ni Su Meiyao si Shen Xiang na tama ito, dahil ang Death Chi sa Immortal Demon Pond ay makakatulong ito kay Shen Xiang na malabanan ang apoy ni Bifang sa katawan ni Shen Xiang at mapabilis na rin ang paggaling ng kanya nitong katawan at mga meridian. Habang sinasabi ito ni Su Meiyao ay nakarating naman silang tatlo sa Immortal Demon Pond. At makikita nga dito sa kanila nitong harapan ang isang malawak na lawa habang naglalabas pa ito ng bluish and dark purple na kulay. Sinabi naman ni Shen Xiang kay Su Meiyao na kung gayon. Habang sinasabi ito ni Shen Xiang, ay bigla namang umilo ng pula ang mga mata ni Su Meiyao, na parang may magandang mangyayari. Maya-maya pa ay inihagis na nga ito ni Su Meiyao habang malakas nitong sinisigaw, kaya bumaba tayo at magbabad ng 3 araw. Little brat. Habang pabagsak na si Shen Xiang ay bakas naman ang gulat nito sa kanya nitong mukha, dahil sa inihagis lang ito ni Su Meiyao. Haha, bakit sa nakikita ko parang gusto pa ata nitong manghuli ng isda eh. At bumagsak na nga si Shen Xiang sa tubig ng Immortal Demon Pond, habang naririnig dito ang hagulgol ng mga buto nito. Nang matapos iyon, seryoso namang sinabi ni Shen Xiang sa kanya nitong isipan, na matapos itong magbabad sa Immortal Demon Pond sa loob ng 3 araw, ay hindi lamang ito gumaling mula sa kanya nitong mga pinsala, ngunit nagkaroon din ito ng Immortal Demon Body. Dagdag pa nito sa isipan ni Shen Xiang habang nakangiti, na anong mabuting kapalaran habang nagbabalat kayo. Matapos sa pag-iisip nito, ay agad naman nitong nilinggan ang 7th Elder ng Yao family, at sinabi nito habang turo-turo pa niya ito, na tumigil na ito sa pagsasalita ng mga kalokohan, dahil ito na ang taya ng kanila nitong Shen family, at nilabas na nga nito ang Millennium Snow Lotus at Hell Spirit Grass. Tinanong pa ito ni Shen Xiang kung ano naman ang taya ng 7th Elder ng Yao family. Nang marinig ito ng 7th Elder, sinabi nito kay Shen Xiang, na huwag itong mag-alala tungkol sa taya, dahil ang taya ng kanila nitong Yao family, at ipinakita na nga rin ito ang Millennium Beast Peel at Dried Vein Fruit kay Shen Xiang. Hindi naman makapaniwala ang isang dumalo nang makita niya ito at napasabi na lang, na ang magkabilang panig ay merong magagandang kayamanan. Sinabi pa nito, na kung gusto ba ng Yao at Shen family na sumugal ng ganito kalaki sa competition na ito. Sinabi naman ng isa, na hindi na bale, at magsaya na lang ito at panuurin na lang nila ang dalawang maglalaban ng alchemy. At i-anunsyo na nga Spirit Dan Pavilion Master, na ang alchemy furnace ng magkabilang panig ay tapos ng ma-inspection, kaya ngayon ang alchemy competition ay opisyal nang magsimula. Nang marinig ni Yao Tianhua na nagsimula na ang kanila nitong competition ni Shen Xiang,
ay agad itong nagpakawala ng kanya nitong fire true chi, habang malakas nitong sinigawan si Shen Xiang, na ipapakita nito kay Shen Xiang, na mas magaling ito kaysa sa kanya. Seryoso naman itong sinagot ni Shen Xiang, na subukan ni Yao Tianhua kung kaya nito. Habang nagpakawala na rin ito ng kanya nitong fire true chi. At dahil sa sobrang init ng mga chi nito, kaya hanggang dito na lang ang recap na ito.